Si Zenos ay isang batang manggagamot na may pambihirang kakayahan sa kaharian ng Herzeth, isang bansang kilala sa mga healer na naging mahalaga sa kanilang kasaysayan. Sa sentro ng kaharian ay ang Royal Hospital ng Herzeth, isang institusyon na kilala sa buong mundo dahil sa husay ng mga manggagamot nito. Gayunpaman, si Zenos ay naiiba sa karamihan, dahil wala siyang lisensya at hindi siya dumaan sa formal na pagsasanay, at ang kanyang kaalaman sa panggagamot ay natutunan lang niya sa sarili niyang pagsisikap. Nakatira siya sa isang luma at sira-sirang bahay sa gilid ng lungsod kasama ang batang elf na si Lily. Lahat ng kanyang mga pasyente na kayang magbayad ay kanyang tinatanggap, at ang isa pa niyang kasamahan sa kanyang bahay ay si Carmilla, isang multo at may edad na babae, na palaging lumulutang lang sa loob ng bahay at walang ginagawa. Makalipas ang ilang araw, matapos niyang gamutin ang lahat ng dumating na pasyente, lumabas si Zenos upang bumisita sa isang kliyente na kayang magbayad ng mas mataas na halaga. Habang wala siya sa kanyang bahay ay nagsimulang magluto si Lily para sa kanilang hapunan, ngunit hindi nagtagal, dumating sa kanyang bahay ang mga babaeng pasyente ni Zenos, mula sa iba't ibang uri ng nilalang na halatang sabik na makasama siya. Ang lizard girl na babae ay si Sofia, habang ang medyo tangang fairy ay si Linga, at ang isang matipuno at maitim na elf ay si Luv. Nagagawan sila kung sino ang mauunang makipagkasunduan kay Zenos, habang binabanggit pa nila na gusto nilang ipacheck kay Zenos ang kanilang mga pakwan. Dahil dito ay naiinis si Lily at pinutol ang kanilang usapan, hindi siya natutuwa sa kahit sino na may gusto ng romantikong interes kay Zenos. Pagkatapos niyang patahimikin ang tatlong bisita, inanyayahan ni Lily ang mga ito na maghapunan sa kanilang bahay pagdating ni Zenos. Ngunit habang siya ay nasa labas ng bahay upang maglaba, hindi na nakapaghintay sina Linga at Luv at tinikman nila ang niluluto ni Lily. Sa unang tikim pa lang ay hindi na nila mapigilan ang kanilang sarili, at pati si Sofia ay kumain na rin, ngunit sa loob lamang ng ilang minuto ay naubos nila ang buong niluto. Nang bumalik si Lily ay nakita niya ang wala nang natirang pagkain at halos mamatay siya dahil dito, kaya't nagsisihan ang tatlo, ngunit dumating si Carmilla na galit dahil matagal na niyang gustong matikman ang hapunang iyon. Sa matinding takot ay nagboluntaryo ang tatlo na tumulong kay Lily sa muling pagluto, ngunit sa kasamaang palad ay wala na silang natitirang sangkap, kaya't nagpasya ang tatlo na sila na mismo ang maghahanap ng pinakamagagandang sangkap na maibibigay nila kay Lily. Habang abala ang mga babae sa pag-aayos ng problema sa hapunan, pauwi na si Zenos mula sa kanyang mga kliyente, at sa kanyang paglalakad ay nadaanan niya ang isang beast girl na si Teal, na hinahawakan ang kanyang tiyan at halatang nahihirapan sa matinding sakit. Nang sinubukan niya itong lapitan upang suriin ang kanyang kalagayan, biglang dumating ang amo ni Teal na sobrang galit at tinanong kung saan ito nagpunta. Ipinaliwanag ni Teal na nagtungo siya sa isang doktor dahil sa matinding pananakit ng kanyang tiyan, ngunit dahil wala siyang pera ay hindi siya nito pinapansin. Sa halip na maawa, hinila siya ng kanyang amo at sinabihan na hindi siya pwedeng magpahinga dahil lang sa kanyang mga kaartehan. Walang ibang nagawa si Zenos kundi panuurin ito mula sa malayo, dahil hindi ito saklaw ng kanyang interes. Sa ilang sandali ay dinala si Teal ng kanyang amo sa sementeryo, saka ito itinapon sa ibabaw ng isang lumang libingan, ngunit hindi nila napansin na may kaluluwang lumabas mula sa libingan at pumasok sa katawan ng dalaga. Pagkatapos ay inutusan siya ng kanyang amo na gawin ang tanging bagay na kaya raw niyang gawin, ang maghanap ng mahahalagang bagay sa mga libingan, ngunit nang hindi siya tumugon ay sinipa siya nito ng malakas. Sa hindi inaasahan ay biglang umatake si Teal sa kanyang amo, ngunit agad siyang sinagip ni Zenos at itinapon ang lalaki sa gilid. Pagkatapos nito ay nagalit si Teal at nagsimulang maghagis ng mga bato gamit ang kanyang buong lakas, ngunit madaling nakaiwas si Zenos, kahit pa ang mga batong iyon ay sapat na upang mabutas ang katawan ng isang tao. Nagkamali ang mayabang na lalaki sa pag-aakala na kayang labanan ni Zenos si Teal, ngunit sinabi ni Zenos na isa siyang manggagamot, at hindi siya sanay sa pagkitil ng buhay, isang bagay na hindi tinatanggap sa kanyang propesyon. Biglang naghagis si Teal ng napakalaking tipak ng bato, ngunit winasak ito ni Zenos gamit ang kanyang kamay na may nakabalot na mahika. Gayunpaman ay mabilis na sumugod si Teal at ilang beses siyang nakaiwas bago niya hinayaang sumalpok ang dalaga sa kanyang magic barrier, dahilan upang tumilapon si Teal papasok sa isang gusali. Sa kabila ng matinding pinsala, nagawa pa ring gumapang palabas ni Teal mula sa mga guho, at dahil sa sobrang pagod at sugat ay nagsimulang mawala ang kontrol ng espiritu na sumanib sa kanya. Ngayon ay napagtanto ni Zenos kung ano talaga ang totoong nangyari, at nang nilapitan niya si Teal upang tulungan ito ay kinagat ni Teal ang kanyang braso. Gayunpaman,
Hindi ito pinansin ni Zenos at agad siyang gumamit ng mahika upang pagalingin ang mga sugat ni Till at paalisin ang espiritu sa kanyang katawan. Ngayon ay matagumpay niyang naalis at pinalaya ang kaluluwa gamit ang kanyang kapangyarihan, at pagkatapos doon, sinabi niya na sapat na ang kanyang ginawa para sa araw na iyon. Kasabay nito, nakita ng mayamang lalaki ang lahat ng nangyari, at ngayon lang siya naniwala na isa talagang bihasang manggagamot si Zenos. Nang humingi siya ng tulong kay Zenos ay sinabi ni Zenos na natapos na niya ang kanyang layunin sa araw na iyon. Patuloy na nagpupumilit ang lalaki at sinabi na mamamatay siya kung hindi siya tutulungan ni Zenos, kaya't sinagot siya ni Zenos na maaari siyang mabuhay pero may karampatang dagdag na bayad. Dahil dito ay ibinato ng lalaki ang kanyang pera bilang bayad, ngunit sinabi ni Zenos na hindi iyon sapat. Galit na galit ang lalaki at nagbantang isusumbong siya sa medical board dahil sa sobrang singil. Ngunit ngumiti lang si Zenos at sinabing wala siyang lisensya kaya't wala ring magagawa ang medical board sa kanya. Ipinahayag niya ang kanyang ideya na kunin si Till bilang kabayaran sa natitirang utang, at kaagad namang pumayag ang lalaki sa kasunduan, kaya't walang sinayang na oras si Zenos at agad niya itong pinagaling. Matapos ang lahat ng iyon ay nanatili si Zenos sa tabi ng walang malay na si Till hanggang sa siya ay magising. Nang muling sumakit ang kanyang tiyan, tinanong niya si Zenos kung sino siya, at ipinakita ni Zenos ang isang dokumento bilang patunay na siya na ang bagong amo ni Till. Ngayon ay agad na kumilos si Zenos at sinabi niya na kailangan niyang suriin ang katawan ni Till, kaya't nagulat si Till at inakala niya na isang bastos ang kanyang bagong amo, ngunit bilang alipin ay wala siyang magawa. Nang hinubad ni Till ang kanyang pangitaas ay doon nakita ni Zenos ang bato sa kanyang tiyan, isang gallstone na sanhi ng matinding sakit. Habang nagsasalita si Zenos ng mga medikal na termino na tila isang eksperto, ginamit niya ang kanyang mahika upang tanggalin ang bato sa kanyang tiyan sa loob lamang ng isang segundo. Pagkatapos nito ay naging maayos ang pakiramdam ni Till at tinanong niya kung paano ito nagawa, at ipinaliwanag ni Zenos na ginamitan niya ito ng magic surgery at mabilis na isinara ang sugat. Hindi makapaniwala si Till, ngunit mapagkumbabang sinabi ni Zenos at ipinaliwanag na kahit sinong healer ay kayang gawin iyon. Sa kanyang ipinakitang kabaitan ay nagpasalamat si Till, ngunit sinabi ni Zenos na hindi niya kailangan ng pasasalamat, at sa halip ay gusto niyang mabayaran siya sa lahat ng ginastos niya. Nang tanungin ni Till kung paano siya makakabawi, sinabi ni Zenos na may kailangan siyang halaman na isang bihira at espesyal at iyon ang nais niyang ipahanap sa dalaga. Bagamat nadismaya si Till ay pinilit pa rin niyang hanapin ang natatanging halamang kailangan ni Zenos. Nang maibigay niya ito, sinabi ni Zenos na nabayaran na niya ng buo ang pagkakabili sa kanya, ngunit nalilito si Till kung totoo ba ang sinabi ni Zenos o nagbibiro lang siya. Ipinaliwanag ni Zenos na kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya matatagpuan ang halamang iyon, kaya't para sa kanya ay nabayaran na ang anumang utang ni Till, at malaya na siyang pumunta kahit saan niya gustuhin. Sa mga sandaling ito ay hindi makapaniwala si Till, ngunit pinunit ni Zenos ang kontrata ng pagkaalipin sa kanyang harapan, at sinabi niya na pagmamay-ari na ni Till ang sarili niyang buhay. Napaluha si Till at buong pusong nagpasalamat kay Zenos, at bilang huling paalala, sinabi ni Zenos na kung sakaling kailanganin niya ng manggagamot ay maaari siyang dumalaw sa kanyang bahay, ngunit nagbiro rin siya na medyo may kamahalan ang kanyang bayad. Pagkatapos doon ay umuwi si Zenos sa tamang oras din ng pagbalik ng tatlo niyang kliyente, na dala ang mga sangkap para sa kanilang hapunan. Sa katahimikan ng gabi, naalala ni Zenos ang mga panahong miyembro pa siya ng grupo ng mga adventurers, ang Golden Phoenix, na minsang naging isa sa pinakamalakas sa buong kaharian. Sa mga araw na iyon, tinawag siya ng kanilang pinuno na si Aston, ngunit sa malamig nitong tinig, sinabi nito na ayaw na nila ng isang mahirap na galing sa masukal na lansangan na tulad ni Zenos sa kanilang grupo. Pagkatapos ay ibinigay ni Aston ang isang gintong barya bilang huling bayad, sabay sabing wala namang silbi si Zenos at mas maayos ang kanilang grupo nang wala siya. Ngunit sa mga sandaling ito ay naguguluhan si Zenos, dahil isa siyang mahusay na manggagamot na tumulong sa grupo mula pa sa umpisa. Gayunpaman, pinagtawanan lang siya ni Aston, sabay sabing isa lamang siyang hamak na self-taught healer na walang lisensya kaya't wala siyang halaga. Tiningnan siya ni Zenos at sinabing akala niya'y magkaibigan sila, ngunit tinawanan lang siya ng mga miyembro sa kanilang grupo. Habang pinagtatawanan siya ng iba, tinawag siyang isang ordinaryong adventurer na wala ng ibang silbi kundi ang saluhin ang lahat ng panganib para sa kanila. Ayon kay Aston, sikat na sila ngayon bilang pinakamalakas na grupo sa kaharian, mga kilala at iginagalang, ngunit hindi raw maganda na may kasamang hamak na taong kalye sa kanilang hanay.
Idinagdag pa niya na sapat na ang gintong barya para sa buhay ni Zenos, at huwag na raw itong magsalita tungkol sa pagiging bahagi ng kanilang grupo. Ngayon ay napagtanto ni Zenos na ang gintong barya ay suhol upang patahimikin siya, kaya't tumayo siya at lumabas ng silid at nag-iisip kung ano na ang kanyang gagawin sa kanyang buhay. Habang naglalakad siya ng walang direksyon ay nakarinig siya ng ingay na tila may kaguluhan, kaya't sinundan niya ito at nakita ang isang lalaki at isang babae na pilit pinapakalma ang isang babaeng elf na alipin. Balak nilang ibenta ito sa isang pangit at masamang maharlika, ngunit labag ito sa kalooban ng elf kaya't sinubukan siyang panain ng lalaki sa kanyang binti para pigilan. Nilapitan siya ng lalaki at hinawakan ng mahigpit ang kanyang damit, pero matapang ang elf at kinagat ang kamay nito. Dahil sa inis ay sinaksak siya ng lalaki sa tiyan gamit ang isang patalim, ngunit nagalit ang kasama nitong babae at sinabing sinira niya ang kanilang negosyo. Sa kabila nito, tahimik na pinapanood ni Zenos ang pagtatalo ng dalawa habang nakahandusay sa dugo ang elf, kaya't mabilis siyang kumilos at inalok sa kanila ang gintong barya kapalit ng dalaga. Agad na pumayag ang babae dahil para sa kanila ay mamamatay na rin ito, at dali-daling naglaho ang dalawa sa madilim na eskinita. Pagkatapos ay sinimulang suriin ni Zenos ang sugat ng elf, at akala ng dalaga ay mamamatay na siya, pero isang bihasang manggagamot si Zenos at sa ilang saglit lamang ay gumaling siya na parang walang nangyari. Sa mga sitwasyong ito ay labis ang gulat ng elf dahil hindi man lang siya nakaramdam ng sakit, kaya't buong puso siyang nagpapasalamat kay Zenos. Pagkatapos ay ipinakilala ng dalaga ang sarili bilang Lily, at agad siyang nag-alala tungkol sa gintong barya na ibinayad ni Zenos para sa kanya. Gayunpaman, napansin ito ni Zenos at agad niyang sinabi na huwag na iyong isipin dahil wala naman daw iyong halaga para sa kanya. Sa katunayan lang, ayaw rin talaga ni Zenos na tanggapin ang perang iyon na galing sa isang tulad ni Aston, na isang taong mapagmataas at walang puso. Sa kabila nito ay tinanong ni Lily kung isa ba siyang kilalang manggagamot sa buong mundo, ngunit napailing si Zenos at sinabing wala siyang pangalan at wala rin siyang lisensyang pangmedikal. Nang tanungin niya si Lily kung saan ito nakatira, sumagot ito ng diretsyo na wala siyang tirahan at nagugutom na siya. Naawa si Zenos at napagpasyahan niya na isama muna si Lily, at pagkatapos ay dinala niya ito sa isang maliit na tavern, at binilhan niya ng mas maayos na damit at pinakain ng mainit na pagkain. Habang sabik na kumakain si Lily ay tinanong niya kung hindi ba kakain si Zenos, ngunit ngumiti lang si Zenos at sinabing hindi siya gutom, pero sa katotohanan ay wala na talaga siyang pera para bumili ng pagkain para sa kanyang sarili. Habang iniisip ni Zenos kung saan siya makakahanap ng trabaho, biglang pumasok ang isang adventurer sa loob ng tavern at humiling ng tubig. Napaupo ito habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang sugat sa braso, na tila tinamaan ng bala, kaya't lumapit si Zenos at sinuri ang sugat, at sinabi niya na wala namang dapat ipag-alala dahil gasgas lang ito. Sa umpisa ay inakala ng lalaki na wala sa katinoan si Zenos, pero bago pa siya makasagot ay itinaas na ni Zenos ang kanyang mga kamay at biglang naglabas ng spell. Sa isang iglap, agad na gumaling ang sugat ng adventurer kaya't napanganga ito dahil sa gulat pero natuwa rin siya, at mabilis na nag-abot ng bayad kay Zenos bago ito lumabas ng tavern. Gayunpaman ay naguguluhan si Zenos, dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na binayaran siya para sa kanyang panggagamot. Sinabi ni Lily na karaniwan lang daw ito sa kanilang lugar, normal lang na magbayad ang isang tao kapag nagpapagamot. Doon naisip ni Zenos na ito siguro ang panahon para mamuhay sa ganitong paraan, gamitin ang kanyang kakayahan at magtayo ng sariling ospital. Ngunit ang kanyang problema bilang isang taga-eskinita ay halos imposible siyang makakuha ng lisensyang legal, at ang tanging paraan ay ang maging isang underground healer, isang manggagamot na palihim na gumagawa ng operasyon na hindi sumusunod sa kanilang batas. Tuwang-tuwa naman si Lily sa desisyong iyon at nangakong tutulong siya kay Zenos habang siya ay nabubuhay. Bagamat ayaw ni Zenos na isama ang isang batang tulad niya sa isang ilegal na gawain, ngunit hindi rin niya kayang pabayaan si Lily kaya't pinayagan na lang niya itong sumama. Pagkatapos ay dinala niya ito sa isang abandonadong bahagi ng bayan, isang lugar na halos sira-sira na ang mga bahay at wala ni isang tao sa paligid. Nang magsimulang magtaka si Lily kung bakit sila naroon sa ganong lugar, ipinaliwanag ni Zenos na kailangan nilang lumayo sa sentro ng bayan upang manatiling nakatago at hindi kapansin-pansin. Naghahanap siya ng kahit anong bahay na maari nilang tirhan, hanggang sa may nakita siyang isang malaki at eleganteng bahay, bagamat luma at medyo sira ay buo pa rin. Nang sinimulan niya itong galugarin ay natuklasan niya na sa kabila ng kalagayan ng bahay, masaya na si Zenos na mayroon na siyang matutulugan, dahil sa kanyang dating grupo ay madalas siyang natutulog sa lansangan.
Pagkatapos ay ginamit ni Lily ang kanyang light magic para lumiwanag ang loob ng bahay, at sinimulan ni Zenos ang masusing pagsusuri. Ngunit sa gitna ng katahimikan ay may biglang humarang sa kanila, isang multo na walang iba kundi si Carmilla. Dahil rito ay napakapit si Lily kay Zenos, takot na takot, iniisip na ito na ang kanilang katapusan. Kilala ang mga Wraith bilang pinakamalakas sa lahat ng undead, mga nilalang na may kapangyarihan ng kamatayan, kaya't ngumiti si Carmilla nang makita sila na tila sariwang karne na pumasok sa kanyang teritoryo at agad silang inatake. Mahinahon lang na ginamit ni Zenos ang kanyang mahika, at laking gulat ng lahat nang biglang nawala ang mga braso ni Carmilla. Dahil dito ay nagulat si Carmilla sa pag-atake ng isang tao, habang si Lily ay napatitig kay Zenos at napatanong kung paano niya nagawang labanan ang isang multo. Gayunpaman ay naguguluhan si Zenos at sinabing wala naman siyang nakikitang problema roon, dahil sanay na raw siyang nakikipaglaban sa mga ito, at daan-daan na ang kanyang nakakalabang mga multo. Sa mga panahon na isa pa siyang adventurer, ginawang libangan ni Aston ang pagpapadala sa kanya sa pinakamalalalim na dungeon para labanan ang mga Wraith, at doon napagtanto ni Zenos na mahina pala ang mga ito sa kanyang healing magic. Pagbabalik sa kasalukuyan, humingi ng paumanhin si Zenos kay Carmilla at sinabing nais lamang niyang manatili roon at sisikapin niya na hindi siya makakaabala sa kanya. Ngunit nang muling umatake si Carmilla ay madali lamang siyang napaatras ni Zenos, kaya't lalo siyang nagalit bilang reyna ng mga Wraith dahil wala pang tao ang naglakas loob na labanan siya. Dahil dito, itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumawag ng isang grupo ng mga multo upang labanan si Zenos. Gayunpaman ay masyadong malakas ang underground healer na si Zenos, isang high heal lang ang pinakawalan niya at agad na naglaho ang lahat ng mababang uri ng Wraith at naiwan si Carmilla na mag-isa. Muling humingi ng paumanhin si Zenos sa kanyang panghihimasok, at nagtanong kung maaari siyang humingi ng kahit isang silid para sa kanyang gagawing negosyo. Napaisip si Carmilla dahil sa tingin niya ay ibang klaseng tao ito at sa huli ay pumayag siya na magbahagi ng lugar, ngunit ipinaalala niya na pribado ang ikalawang palapag bago siya tuluyang naglaho. Makalipas ang ilang araw ay unti-unti nang naging medikal na pasilidad ang silid, at nagtanong si Lily kung kailangan ba nilang ipaalam ito sa mga tao. Ngunit sinabi ni Zenos na hindi na raw kailangan iyon. Sa hindi inaasahang sandali ay biglang bumukas ang pinto at muling dumating ang lalaking butiki. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Zan at sinabing kasama na niya ngayon ang kanyang kapatid na babae. Pagkatapos tumingin ang babae kay Zenos ay nagtanong ito kung kaya niyang gamutin ang sugat sa kanyang braso, ngunit napansin ni Zenos na tinamaan ito ng isang mahika na may lason, at tuluyan ng kumalat sa kanyang buong braso. Ipinaliwanag ni Zenos na nabubulok na ang kanyang kanang braso at kailangan na itong putulin, ngunit nang magtanong ang babae kung magkano ang kanyang ibabayad ay sinabi ni Zenos na nagkakahalaga ang operasyong ito ng $100,000. Sa kanilang narinig ay nagulat si Zan sa presyo, dahil sobrang taas daw ito para lang sa simpleng pagputol ng braso. Gayunpaman ay pinakalma siya ng kanyang kapatid na babae na ipinakilalang si Sofia, ang pinuno ng Lizard Clan. Hindi alam ni Zenos kung sino siya pero narinig na niya ang pangalang Sofia, isa sa mga kilalang leader sa mga sindikatong magnanakaw sa mga mayayaman at tumutulong sa mga mahihirap. Pagkatapos ay tinanong ni Sofia kung bakit ganoon kataas ang singil sa kanyang serbisyo, at sinabihan siya ni Zenos ng malinaw at diretsyo na mahal ang mag-regenerate ng bagong braso. Napakunot noo si Sofia at nalilito kung anong ibig sabihin ng mag-regenerate, kaya't ipinaliwanag ni Zenos na para bang karaniwan lang ito, tatanggalin niya ang kanyang infected na braso at pagkatapos ay bibigyan siya ng bago. Halos hindi makapaniwala si Sofia, ngunit tinanggap niya ang kanyang alok at kung totoo ito ay babayaran niya ng buo si Zenos. Ngayon ay agad siyang pinahiga ni Zenos sa kanyang mesa, ginamit ang kanyang ethereal scalper upang putulin ang kanyang braso, at pagkatapos ay nag-regenerate siya ng bago. Sa ilang sandali, nagulat si Zenos nang malaman niya na hindi pala normal para sa ibang healer ang ganitong uri ng operasyon. Nang matapos ang lahat ay nagpasalamat si Sofia sa kanya, at sinabi na malamang ay marami pa siyang ipapadalang sundalo para magpagamot. Lumipas ang ilang araw matapos alagaan ang kanyang mga pasyente, naupo si Zenos kasama si Lily at Carmilla upang magtsaa. Bigla siyang tinanong ni Lily kung bakit palaging sugatan ang mga lizard men tuwing pumupunta sila sa kabilang baryo, kaya't ipinaliwanag ni Zenos na may 3 pangkat sa ilalim ng lungsod na laging naglalaban, at kasali na rito ang mga lizard army at ang mga orc. Habang sinasabi niya ito ay bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, bumukas ang pinto at pumasok ang isang grupo ng mga halimaw kasama ang isang babae na kalahating tao na nagpakilala bilang Linga, ang pinuno ng mga halimaw.
Alam ni Zenos na si Linga ang namumuno sa mga pasugalan sa ilalim ng lungsod at kilala bilang isang malupit na lider. Sinabi niya agad na sarado na sila, pero kung ito ay nasa matinding pangangailangan ay maaari niya silang tulungan. Tumawa si Linga at sinabing kahit ilang beses nilang talunin ang mga lizardmen, bumabalik pa rin ang mga ito na parang walang sugat, at nalaman niya na ang underground healer na si Zenos ang nagpapagaling sa kanila. Dahil dito ay hinawakan ni Linga ang isang malaking palakol at naglakad palapit sa kanya. Sinabi niya na papatayin niya si Zenos para hindi na nito matulungan ang mga lizardmen, ngunit nang umatake siya gamit ang kanyang palakol ay nabasag ito sa harap ng harang na bumabalot kay Zenos. Nagsimulang umatake ang mga halimaw, ngunit nang wala itong epekto sa kanya ay sinimulan nilang sirain ang loob ng bahay. Sinubukan silang pagsabihan ni Zenos pero hindi sila nakinig, hanggang sa biglang lumitaw si Carmilla at galit na galit sa pagkasira ng kanyang bahay, at nang makita siya ng mga halimaw ay huminto ang mga ito at napaiyak dahil sa takot. Bago pa sila maparusahan ni Carmilla ay pinigilan siya ni Zenos, ipinaliwanag na ang kanyang bahay ay para sa pagliligtas ng buhay at hindi sa pagkitil nito. Pagkatapos nito ay nagpa siya na manahimik si Carmilla at muling umakyat habang si Linga naman ay agad na napaluhod sa takot. Humihingi ng tawad dahil alam niya na kung kayang harapin ni Zenos ang isang wraith, kayang-kaya rin itong burahin ang buong pangkat nila. Matapos ang kaguluhan ay sinabi ni Zenos na huwag silang mag-alala, dahil para sa kanya ay panibagong hanay na naman ito ng mga pasyente para sa kanyang pagamutan. Dahil doon ay patuloy na dumarami ang kanyang mga pasyente, mula sa mga butiki hanggang sa mga halimaw. Maya-maya, dumating naman ang isang orc at sinabi nito na may sakit ang kanilang pinuno na si Lady Lo at kailangan ng kanyang tulong. Dahil sa balitang iyon, inalok ni Zenos ang orc na dalhin ang kanilang pinuno sa kanyang pagamutan, ngunit tumanggi ang orc dahil hindi na kayang gumalaw ni Lady Lo, at masyadong mapanganib dahil sa mga halimaw at sa mga butiki na palaging nasa paligid, na nagdadala ng gulo at nagtayo pa ng mga estruktura. Nang marinig ay napabuntong hininga si Zenos at nagpa siya na lang na sumama papunta sa kanilang lungga. Tumawid sila sa madilim na yungib hanggang sa marating nila ang isang malawak na kuweba, at pagdating doon ay nakita si Lady Lo, isang magandang babaeng maskulado na nakaupo sa trono habang napapalibutan ng mga orc. Nang magsimulang magpakilala si Zenos ay agad siyang tinukoy ni Lady Lo at sinabi niya na kilala na niya ito, palagi raw binabanggit ng mga butiki at mga halimaw ang tungkol sa isang Sigma healer na nasa ilalim ng lungsod. Ngunit naiirita si Zenos sa palihim na kasikatan, dahil ayaw niyang mapansin siya ng mga awtoridad lalo na't wala siyang lisensya. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang problema ni Lady Lo, ngunit sa halip na sagutin siya ay hinamon siya ni Lady Lo na siya na mismo ang maghanap nito. Mahinahon na lumapit si Zenos, at sinuri ang kanyang katawan para sa anumang panlabas na pinsala, ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos doon ay nagpa siya si Zenos na suriin si Lady Lo para sa anumang panloob na pinsala, at sa ilang sandali, nadiskubre niya na may bukol sa loob ng tiyan nito, hindi isang sanggol kundi isang monostone. Tiningnan niya si Lo at tinanong kung ano iyon, at ipinaliwanag nito na iyon ay isang batong sumasabog na hindi sinasadyang nalunok niya. Nagtanong si Zenos kung sinubukan ba siyang lasunin ng iba, ngunit sinabi ni Lo na hindi ganoon dahil aksidente lang daw itong nalunok niya habang kumakain ng diwata pares. Dahil dito ay tumalikod si Zenos at pabirong sinabi na hintayin na lang ito, dahil maya-maya ay baka ilabas na rin ito ng kanyang katawan. Ngunit pinigilan siya ni Lady Lo at sinabi na nakagat niya ng kaunti ang bato, at dahil doon ay naging mas delikado ito at kahit kaunting galaw ay maaaring maging sanhi ng pagsabog ng bato. Agad na pumalibot sa kanya ang mga orc, sabay sabing handa silang mamatay kasama siya at hinding-hindi siya iiwan. Napagtanto ni Zenos na wala siyang panahon sa ganitong drama at nais na sanang umalis, ngunit sinabi ni Lady Lo na may isang kayamanang nakatago sa loob ng isa sa kanyang mga kahon at nais niya itong ibigay kay Zenos. Naguguluhan si Zenos at inaakala niya na nagbibiro lamang ang babaeng orc, ngunit agad siyang hinagisan ni Lo ng isang gininto ang susi. Tinanong siya ni Zenos kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi ni Lo na narinig daw niya na laging tapat si Zenos sa kanyang mga kliyente, at kapag bata ang pasyente ay wala siyang kinukuhang bayad. Dahil doon ay lubos niya itong hinahangaan, at gusto niyang ipagpatuloy ni Zenos ang kabutihang ginagawa nito. Napabuntong hininga si Zenos at sa wakas ay nagpa siya ng kumilos, lumapit siya kay Lady Lo at hinugot ang kanyang magic scalper at maingat niyang binuksan ang tiyan nito. Nagulat ang mga orc, at agad siyang tinangkang salakayin, ngunit bago pa man sila makalapit ay mabilis niyang hinugot ang monostone at pinagaling ang sugat sa tiyan gamit ang kanyang kapangyarihan.
Nagulat si Lo at hindi siya makapaniwala sa nasaksihan, ngunit agad din siyang nagbabala na kailangan nang itapon ang bato bago pa ito sumabog. Sa kabila ng kanyang babala, hindi natakot si Zenos, hinawakan niya ito sa kanyang mga kamay at doon mismo sumabog ang monostone ng buong lakas. Nang mawala ang alikabok ay nanlaki ang mata ni Lo, dahil ni isang gasgas ay walang makita sa katawan ni Zenos. Pagkatapos ay tahimik nitong inayos ang sarili, ibinalik ang susi kay Lo at saka tumalikod para umalis. Ngunit sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Lady Lo at tinanong kung bakit niya ito pinagaling ng libre, dahil pwede niya namang kunin ang lahat ng kanyang kayamanan. Sumagot si Zenos na patas siyang maningil, ngunit ang ibinibigay niya ay sobra para lang sa isang simpleng operasyon. Mula noon, nagsimula nang dumalaw ng regular ang mga pinuno ng tatlong pangkat kahit wala silang karamdaman, at sa tingin ni Zenos ay baka wala lang talaga silang magawa sa kanilang buhay, ngunit may hinala si Lily na maaaring may gusto sila kay Zenos. Pinatunayan ni Carmilla ang kanyang hinala, ipinahayag niya na ang lahat ng pinuno ay sadyang naaakit kay Zenos, at hindi magtatagal ay mag-aaway ang mga ito para sa kanya. Gayunpaman ay hindi ito pinansin ni Zenos, dahil ayon sa kanya ay isa lang siyang karaniwang manggagamot. Ngunit pagdating sa kasalukuyan, naging totoo ang sinabi ni Carmilla nang dumating ang araw na sabay-sabay siyang dinalaw ng tatlong pinuno, at ang bawat isa ay may dalang regalo habang ibinubulong na magsisimula na ang digmaan. Sa sumunod na araw ay nagtipon ang tatlong pangkat sa isang malawak na larangan, ngunit habang nagsasalpukan ng yabang at nagbabantang magsimula ng gulo ay biglang dumating sina Zenos at Lily. Sa halip na pigilan ang laban ay sinabi ni Zenos, ang kilalang underground healer, na ituloy na nila ang kanilang digmaan para matapos na ang lahat ng drama. Matapos siyang magbigay ng kumpirmasyon ay agad na kumilos si Sofia at sinubukang umatake, hinugot niya ang kanyang mga patalim at sinugod si Linga, pero mabilis ang halimaw na babae at naiwasan ang kanyang mga atake. Biglang sumali ang babaeng orc at tumalon kay Sofia, ngunit mabilis rin itong umatras at nakailag, at doon na tuluyang nagkagulo ang lahat. Ngayon ay nagbabanggaan na ang magkabilang grupo habang nagsusuntukan at nagpapatayan sa gitna ng isang madugong labanan, at ang mga pinuno ng bawat grupo ay nagharap at nagpalitan ng mga nakamamatay na atake, na para bang layunin talaga nilang magpatayan. Habang nangyayari ang lahat ng ito ay labis ang pagkabalisa ni Lily sa kanyang mga nasasaksihan. Ngunit nang lumipas ang ilang oras ay tila naging kakaiba ang sitwasyon, maghapon silang naglalaban pero walang namamatay o sumusuko, dahil lahat ng kanilang mga sugat ay kusang gumagaling sa hindi maipaliwanag na paraan. Doon napagtanto ng mga pinuno na si Zenos pala ang lihim na nagpapagaling sa kanilang lahat, at sinabi ni Zenos na wala siyang pakialam kahit magpatayan pa sila buong araw, at dahil pasyente niya silang lahat ay patuloy niya silang pagagalingin. Dahil doon, napatawa na lamang ang mga pinuno nang mapagtanto nila na nakakatawa na pala ang lahat ng nangyayari. Ngayong natapos na ang kaguluhan, nagpasya silang huminto at magtatag ng isang kasunduan, ang mamuno sa ilalim ng mundo ng magkakasama at mapayapa. Tuwang-tuwa si Lily sa naging resulta, habang pabirong sinabi ni Zenos na kailangan silang magbayad ng malaking halaga, dahil sobrang hirap daw pagalingin ang napakaraming tao ng sabay-sabay. Makaraan ang ilang araw, muling dumalaw si Sofia at ang kanyang kapatid sa bahay ni Zenos upang magpagamot. Naroon din sina Linga at Lo na kasalukuyang nagpapahinga lang, at tinawag ni Zenos si Sofia at tinanong kung paano siya nasaktan sa ganitong pagkakataon. Ipinaliwanag ni Sofia na isa siyang magnanakaw na pinipiling biktimahin ang mga mayayamang maharlika upang agawan ng yaman, at ipamahagi ito sa mga mahihirap sa bayan. Ngunit kahapon, habang ginagawa niya ito, nabulilyaso siya at nasugatan sa sagupaan laban sa mga kabalyero ng kaharian. Sa kabila nito, sinabi ng kanyang kapatid na iba namang sitwasyon ang sa kanya, isang baliw daw na babae na nagngangalang Iron Rose ang umatake sa kanya habang nasa labas, at parang isang tunay na Amerikana na walang awa kung bumaril. Biglang ngumiti si Carmilla at sinabi niya na may kutob siya na maaaring dumalaw si Iron Rose sa mga susunod na araw, lalo na't ngayong napagsama ni Zenos ang tatlo na dating magkalabang grupo, isang bagay na maaaring ikinagalit ng mga maharlika. Ngunit sinabi ni Zenos na wala siyang balak makisali sa gulong iyon, at umupo na lang upang kumain ng handang inihain ni Lily para sa kanilang lahat. Tulad ng sinabi ni Carmilla, nagkatotoo nga ang hinala niya at dumating na si Iron Rose sa kanilang lugar. Laking gulat niya nang makita ang katahimikan, naglalaro ng baraha ang mga halimaw at mga butiki, habang masayang nagtatawanan ang mga orc at ang mga lobo.
May nakita siyang isang lalaking butiki na tahimik lang na umiinom ng serbesa, kaya't nilapitan niya ito at sinabi niya na matagal na raw mula nang huli siyang nakapunta sa abandonadong lansangan at tila marami nang nagbago. Sumagot ang butiki at sinabi niya na ngayong magkakakilala na silang lahat, napagtanto nila na pare-pareho lang sila kaya't wala nang dahilan para maglaban pa. Nagtanong si Iron Rose kung sino ang tagapamagitan na tumigil sa digmaan, at sinabi ng butiki na ayaw raw ng tagapamagitan ng atensyon kaya't hindi niya ibubunyag ang pangalan nito. Galit na galit ang babae kaya't sinunggaban niya ang butiki, pagkatapos ay tinutok ang kanyang baril sa tiyan nito at nagbantang papatayin siya, ngunit kahit ganoon ay tumanggi pa rin ang butiki na ipagkanulo si Zenos at nakasigaw pa ito ng saklolo. Sa kabutihang palad ay naglalakad malapit sina Sofia at ang kapatid niya, kaya't napilitang tumakas si Iron Rose, ngunit napansin niya na mukhang gumaling na ang sugat sa kamay ni Sofia. Nagsimulang galugarin ni Iron Rose ang buong lungsod, ngunit sa bandang huli ay napadpad siya sa pagamutan ni Zenos sa kalagitnaan ng gabi. Pumasok ang babae sa silid at nagtanong kay Zenos kung paano makakapunta sa lungsod, ngunit bago pa siya tuluyang makatulong, bigla itong naglabas ng baril at nagpaputok ng smoke grenade sa kanya. Napatigil si Lily sa gulat at takot dahil hindi niya alam kung ano ang susunod na mangyayari, at ipinaliwanag ng babae na matagal na niyang iniimbestigahan ang isang kidnapper na nambibiktima ng mga elf, at sa wakas ay natagpuan na raw niya ito ngayon. Sinubukan ni Lily na ipagtanggol si Zenos at sabihin na hindi siya isang kriminal, ngunit hindi siya pinakinggan ng babae, at ayon pa dito, labag sa batas ang pag-ampon ng mga bata mula sa ibang lahi ng walang tamang proseso. Sa sobrang pag-aalala, sinabi ni Lily na si Zenos ang nagligtas sa kanya, at doon lamang napagtanto ng babae na nagkamali siya ng akala. Dahil doon ay agad niyang sinabing bala ng pampatulog lamang ang ginamit niya at hindi naman mamamatay si Zenos, ngunit nagulat siya nang makitang lumabas ito mula sa makapal na usok na parang walang nangyari. Humingi siya ng tawad sa biglaang pag-atake ngunit hindi niya maitanggi ang kanyang pagkabigla kung paano siya nakaligtas, at ipinaliwanag ni Zenos na ginamit lang niya ang karaniwang depensa ng mahika, ngunit hindi ito pinaniwalaan ng babae. Ayon dito, imposible raw napigilan ng kahit sino ang kanyang magic bullets, maliban na lamang kung si Zenos ay isang henyo sa mahika na ginugol ang kanyang buong buhay sa pag-aaral ng mga depensibong spell. Mariing itinanggi iyon ni Zenos, ngunit lalo siyang hindi pinaniwalaan ng babae at sinabi nito na maaaring gusto lamang niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ngunit hindi niya maaaring lukuhin si Krishna, ang Vice Commander ng Royal Knights. Ngayon ay nababahala si Zenos nang malaman nila kung sino talaga ang babae. Nang hiniling ni Krishna na makipagtulungan siya sa kanyang investigasyon, agad namang nagpadala ng lihim na mensahe si Zenos sa tatlong pinuno, upang lumayo muna sila sa kanyang bahay at umaasa na maiintindihan nila ang sitwasyon. Pagkatapos ay umupo sila ni Krishna, at ipinaliwanag nito na tungkulin ng lahat ng mamamayan na tumulong sa Royal Knights, at kailangan niya ang tulong ni Zenos upang mahuli ang taong responsable sa pagtapos ng dekadang alitan ng tatlong lahi ng demi-human. Kinabahan si Zenos nang mapagtanto niya na siya mismo ang pinaghihinalaan ni Krishna, at patuloy pa rin sa pagsasalita si Krishna, sinasabi na ang sinumang kayang pagsamahin ang tatlong lahi ay napakalakas at maaaring maging banta sa kaayusan ng lungsod. Ibinunyag din niya na kinausap niya ang mga tao sa bayan tungkol sa pinaghihinalaan niyang lalaki, at lalo raw siyang nakumbinsi na ito ay isang mapanganib na mastermind na mahusay mamuno at manipulahin ang iba. Pilit na ipinapaliwanag ni Zenos na baka gusto lang ng lalaking iyon na manatiling tahimik at hindi magpahayag ng kanyang kapangyarihan, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Krishna, dahil para sa kanya, ang sinumang may kakayahan na magkaisa ng tatlong lahi ay maaari maging panganib sa buong bansa. Sinubukan ni Zenos na tapusin ang kanilang usapan at sinabi niya na gabi na at mas mabuting umuwi na si Krishna, at nag-alok pa siyang ihatid ito palabas ng lungsod, ngunit bago siya umalis ay napansin ni Krishna ang isang bakanteng kama sa isang sulok. Ipinaliwanag ni Zenos na hindi na iyon ginagamit at plano na niyang itapon, ngunit agad sinabi ni Krishna na siya na ang gagamit sa kama na iyon. Dahil doon ay nagulat si Zenos kaya ipinaliwanag ni Krishna na kailangan niyang magkaroon ng base malapit sa mga slums upang madali niyang mahanap ang kanyang target, kaya't pansamantala siyang mananatili sa kanyang bahay. Sinabi pa niya kay Zenos na huwag siyang mag-alala dahil magbabayad siya sa inuupahan niya, at lumapit naman si Carmilla at tinukso si Zenos dahil isa na namang delikadong babae ang biglang pumasok sa buhay niya. Ginamit ni Krishna ang kanyang otoridad upang pilitin si Zenos na payagan siyang manatili sa bahay nito, ngunit agad itong ikinainis ni Lily at upang ipakita kay Krishna na siya ang unang babae sa buhay ni Zenos,
umupo siya sa binti nito at pinahaplos ang kanyang buhok. Nang makita ito ay muling lumitaw si Carmilla sa kanyang hindi nakikitang anyo at bumulong sa tenga ni Zenos upang asarin siya, dahilan upang ito'y magulat at kabahan. Pagkatapos noon, patuloy na ipinagmamalaki ni Lily ang pagiging malapit niya kay Zenos, ngunit si Krishna ay abala lamang sa paghigop ng tsaa at hindi siya pinapansin. Makalipas ang ilang sandali ay nakatulog si Lily, at maingat siyang tinakpan ni Zenos ng kumot at saka bumalik upang makipag-usap kay Krishna. Sa ilang sandali ay tinanong siya nito tungkol sa insidenteng kinasasangkutan ni Lily at kung paano niya ito nailigtas mula sa mga kriminal, ngunit hindi na gaanong maalala ni Zenos ang mga detalye. Tahimik na nag-iisip si Krishna, at saka inihayag ang kanyang tunay na misyon, ang hanapin ang tagapamagitan na nagbubuklod sa tatlong lahi ng demi-human. Naniniwala pa rin siya na si Zenos ay isang malakas na salamangkero na bihasa sa depensibong mahika, kaya't tinanong niya ito kung may kilala siyang kagaya niya na itinoon ang kanyang buong buhay sa healing magic. Pagkatapos ay tinanong niya si Zenos kung kaya ba niyang ibalik ang nawalang braso, at tumugon si Zenos kung hindi ba normal lang iyon para sa mga mahusay na manggagamot. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Krishna at nagpatuloy ito sa pagsasalita, at ipinaliwanag niya na ang tanging mga banal o may napakataas na antas ng mahika lamang ang may kakayahang magpabalik ng nawalang bahagi ng katawan. Nagtanong si Zenos kung bakit mahalaga iyon, at sinabi ni Krishna na noong nakaraan ay nasugatan niya ng malubha si Sofia sa braso, ngunit nang bumisita siya sa slums noong nakaraang araw ay nakita niya na gumaling na muli ito. Ayon kay Krishna, kung may ganito kagaling na healer sa loob ng mahirap na lugar ay tiyak na malaki ang impluwensya nito, at marahil siya ang makapangyarihang tao na matagal na niyang hinahanap. Sa kabila nito ay nagtanong si Zenos kung bakit tila masyadong matindi ang damdamin ni Krishna pagdating sa mga maralitang lugar. Doon ay ikinwento ni Krishna ang masakit na nakaraan, ang kanyang ina ay isang mabait na babae na araw-araw nagbibigay ng pagkain sa mga dukha, ay pinaslang sa slums ng isang magnanakaw na gustong nakawin ang kanyang singsing. Mula noon, nangako si Krishna na magiging isang bayani siya na magdadala ng hustisya sa mga kriminal sa mga maralitang puok, at dahil dito ay nagsumikap siyang maging pinakabatang vice commander ng Royal Knights. Kinabukasan, muling umalis si Krishna upang mag-imbestiga sa slums, sinabing babalik siya pagsapit ng gabi, at habang wala siya ay dumating naman si Sofia upang magpagamot. Habang ginagamot ito ni Zenos, hindi niya maiwasang maisip ang kwento ni Krishna, kaya't pinayuhan siya ni Carmilla na huwag masyadong magpadala sa kanyang emosyon dahil karaniwan lamang ang ganitong uri ng trahedya. Pagkatapos gamutin si Sofia ay agad na bumalik si Krishna, at agad nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang babae, kaya't sinubukan ni Lily na pakalmahin ang sitwasyon at ipaliwanag na si Sofia ay naligaw lamang at napadpad doon, ngunit hindi siya pinaniwalaan ni Krishna. Diretso niyang tinanong si Sofia tungkol sa manggagamot na nagpagaling sa kanya, at sinasabing ito ay isang masamang tao na pinagbubuklod ang mga mamamayan ng slums upang magsimula ng rebelyon. Ngunit tinawanan lamang siya ni Sofia, sinabi niya na may masasamang tao sa lahat ng antas ng lipunan, at si Krishna ay isa lamang mayabang na mamamayan na laging hinuhusgahan ang mga mahihirap. Ibinunyag ni Sofia na ang totoong utak sa likod ng sindikatong dinidinig ni Krishna ay isang mataas na opisyal na maharlika, ngunit hindi man lang ito iniimbestigahan ng Royal Knights. Sa kabila ng kanyang mga sinasabi ay hindi ito pinaniwalaan ni Krishna, ngunit mariing sinabi ni Sofia na huwad ang kanyang katarungan, at ang hinahanap niyang manggagamot ay mas mabuting tao, na walang pakialam sa ranggo at politika at handang tumulong sa kahit sino. Dahil doon ay nagalit si Krishna at nagtangkang barilin si Sofia, ngunit mabilis na humarang si Zenos at galit niyang sinabi na hindi niya hahayaan na masaktan ni Krishna ang kanyang pasyente. Tinignan ni Krishna si Zenos nang may pagtataka, at tinanong niya si Zenos kung ano ang kanyang ibig sabihin. Nagdesisyon si Zenos na magsabi ng totoo, at inamin niyang siya ang manggagamot at ang tagapamagitan na matagal nang hinahanap ni Krishna, ngunit hindi siya pinaniwalaan ng babae. Ayon kay Krishna, imposible ito dahil bihasa raw si Zenos sa depensibong mahika, kaya't hindi niya maaaring pagsabayin na pag-aralan ang healing at defensive magic, at para sa kanya ay nagsisinungaling lamang ito. Ngunit sa puntong iyon, nakatiyak na si Krishna nakakampi si Zenos ng mga demi-human at ng tagapamagitan, kaya't nagpasya siyang tapusin ang anumang ugnayan nila. Mariin niyang sinabi na maghahanap siya ng ibang matitirhan at lugar na pagtatrabahuhan sa mga maralitang puok, at hindi niya hahayaan na madungisan ang kanyang imahe bilang isang perpektong knight. Matapos niyang sabihin iyon, iniwan niya ang bahay ni Zenos at tumungo sa direksyon na kabaligtaran sa mga slums. Akala ni Zenos ay naligaw lamang ito sa daan,
ngunit lumalabas na may ibang pakay si Krishna dahil dumiretso siya sa mansyon ni Lord Calendar, ang maharlikang inakusahan ni Sofia na pinuno ng sindikatong nangunguha ng mga bata. Pagdating niya roon, sinabi ni Krishna na dumarami ang krimen sa kanyang lugar at naroon siya para sa isang pagsusuri ng seguridad ng mansyon, at malugod naman siyang pinayagan ni Calendar na mag-ikot, at sa unang tingin ay wala naman siyang napansing kakaiba. Dahil dito ay napaisip siya na baka puro kasinungalingan lang ang sinabi ni Sofia, ngunit habang papalabas na siya, napansin niya ang kakaibang pagkakaayos ng mga gwardya dahil napakarami ang nakapwesto malapit sa isang pinto. Dahil dito ay nagpasya siyang siyasatin ang silid, at sa kanyang pag-imbestiga, nadiskubre niya ang isang lihim na lagusan patungo sa ilalim ng lupa, kung saan nakita niya ang maraming bata na mga biktima ng pagdukot. Sinabi niya sa mga bata na dumating siya para iligtas sila at wala silang dapat ikatakot, ngunit bago pa siya makakilos, naramdaman niya ang isang bala na biglang tumama sa kanyang likod. Paglingon niya ay nakita niya si Calendar na hawak ang kanyang sariling baril, ang parehong baril na kinuha sa kanya bago siya pumasok sa mansyon. Muli siyang binaril ni Calendar at nang nadurog ang kanyang braso, tumawa ito at sinabi na ang tanyag na Iron Rose ay isa na lamang kawawang babae sa harap niya. Ngayon ay malapit nang dumilim ang paningin ni Krishna at napagtanto niya na baka hindi na niya mailigtas ang sinuman, ngunit sa tamang oras ay dumating sina Sofia at Zenos. Mabilis na ginamit ni Calendar ang kanyang baril at pinaputukan si Zenos, ngunit madali nitong napigilan ang lahat ng bala gamit ang kanyang mahika, kaya't nataranta si Calendar at nadapa habang sinusubukang bumunot ng isa pang sandata. Nang dinampot ni Zenos ang baril at itinutok sa kanya, nagmakaawa ang maharlika at sinabihan si Zenos na dapat siyang magpasalamat dahil isang dakila ang humihingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman ay napabuntong hininga si Zenos at pinaputukan ito, ngunit hindi upang patayin siya kundi upang mawalan lang ng malay ng matagal. Pagkatapos ay nilapitan niya si Krishna na halos mawalan na ng malay, at tinangka nitong magsalita, sinabi niya na ipaalam sa Royal Knights ang nangyari rito, ngunit pinigilan siya ni Zenos at sinabihan na tumahimik dahil kailangan niyang mag-focus para maibalik ang kanyang naputol na braso. Sa ilang sandali pa ay tuluyang gumaling si Krishna na buo na muli ang kanyang braso, at doon niya lubos na naunawaan na si Zenos nga ang manggagamot at tagapamagitan na hinahanap niya. Ngayon ay naisip ni Krishna na hindi niya makakayang tularan ang nagawa ni Zenos na naging bakas ng kanyang paghanga, ngunit ngumiti lang si Zenos, at sinabi na siya ang tunay na bayani dito dahil siya ang unang kumilos para iligtas ang mga bata. Napaiyak si Krishna sa kanyang narinig at agad siyang tumawag ng mga kawal upang tulungan siyang iligtas ang mga biktima, at habang papaalis sina Zenos at Sofia, tinawag sila ni Krishna habang sumisigaw at tumatakbo papunta sa kanila at tinanong niya si Zenos kung bakit niya siya niligtas. Malungkot niyang sinabi kay Krishna na hindi pa ito nagbayad simula nang tumira siya sa kanyang bahay ng magdamag, at balak niyang padalhan ito ng resibo para roon, kasama na ang bayarin sa pagpapagaling sa kanya. Nang lumipas ang ilang araw, namimili si Zenos ng mga grocery kasama si Lily, at habang naglalakad sila sa mga pamilyar na kalsada ay bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Dati siyang ulilang lumaki sa maruming iskinita, hanggang sa isang araw ay dumating ang isang adventurer na nagngangalang Astan, na naghahanap ng batang matutulungan siya. Sinabi nito na hindi naman talaga siya interesado sa kakayahan ni Zenos, dahil gusto lang niya ng isang alipin, ngunit nang sinabi ni Zenos na marunong siyang gumamit ng healing magic ay tinawanan lang siya ni Astan. Ayon dito, imposibleng matutunan iyon ng isang batang ulila mula sa mahihirap na lugar, ngunit sa kabila nito, tinanggap pa rin siya ni Astan sa grupo at nagsimula silang maglakbay at lumaban sa mga halimaw. Tuwing nakikipaglaban si Astan, nananatili lang si Zenos sa kanyang likuran upang agad na pagalingin ang mga sugat nito, at dahil dito ay naramdaman ni Astan na tila wala siyang talo, na parang siya lang ang dahilan ng kanilang mga tagumpay. Hindi niya inisip na si Zenos ang totoong dahilan ng kanilang kaligtasan, kaya't kalaunan ay pinalayas niya ito sa kanilang grupo, at pagdating sa kasalukuyan, pinamumunuan ni Astan ang kanyang bagong grupo na Golden Phoenix sa isang kuweba ng mga halimaw. Ipinadala sila ng isang makapangyarihang maharlika upang kumuha ng mahahalagang materyales, at kampante ang buong grupo, ang ilan pa ay sumama kahit lasing dahil sa patuloy na kasikatan nila. Pagpasok nila sa kuweba ay agad nilang nakita ang mga halimaw, kaya't inutusan ni Astan ang isa sa kanyang kasama na bigyan siya ng defensive spell bago sumugod ng walang ingat. Ngunit nakagat siya ng halimaw at nasunog ang kanyang kamay, dahilan upang siya ay mataranta dahil sa sakit, isang bagay na hindi niya sanay maramdaman. Habang abala siya ay sinalakay din ng mga halimaw ang iba niyang kasama, kaya't naiinis si Astan at tinawag silang mga inutil,
lalo na ang tagapagtanggol na hindi magamit ng maayos ang kanyang mana dahil sa kanyang hangover. Sa huli ay hinutusan niyang umatras ang lahat, at pagkalabas nila ng kuweba, nagsisihan ang mga miyembro sa kanilang grupo dahil sa kanilang pagkabigo. Ngunit ang isa sa kanila ang nagsabi na marahil si Zenos ang tunay na dahilan kung bakit dati silang hindi nasusugatan, at baka palihim silang ginagamitan nito ng healing magic. Gayunpaman, tumanggi si Asta na maniwala at nagpasya na kumuha ng bagong manggagamot. Makaraan ang ilang linggo, bumalik sila sa kuweba kasama ang isang healer na nagngangalang Yumin, ngunit sa kasamaang palad ay handa na ang mga halimaw sa kanilang pagbalik at agad silang inatake. Tinangkang pigilan ni Asta ang mga atake, ngunit tinamaan ng apoy ang kanilang wizard at nasugatan ng malubha kahit may defensive spell, at nang sinubukan siyang gamutin ni Yumin ay napagtanto niya na kailangan nilang dalhin ito sa ospital. Sa kabila nito ay nahihirapan si Asta na makipaglaban at mabilis siyang nanghihina, kaya't hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari, at napilitan siyang sumunod nang sinabihan siya ng kanilang healer na umatras dahil mamamatay ang kanilang wizard kung magsasayang pa sila ng oras. Pagkalabas nila sa kuweba, sinisisi ni Asta ang kanilang tagapagtanggol, ngunit pinigilan siya ni Yumin at sinabing hindi ito ang may kasalanan. Dahil doon ay lalo siyang nagalit, at inutusan si Yumin na agad na pagalingin ang kanilang kasamahan para makabalik sila sa laban, ngunit mariing sinabi ni Yumin na hindi siya isang Diyos, at tanging banal na healer at ilang makapangyarihang manggagamot lang ang kayang magpagaling ng ganitong sugat. Sa sandaling iyon, napaisip si Asta na baka nga totoo ang sinabi ng kanyang kasamahan, na baka si Zenos talaga ang palihim na gumagamit ng healing magic sa kanila noon, at siya ang tunay na dahilan kung bakit sila nabubuhay. Pagbalik niya sa lungsod, sinalubong siya ng isa sa mga tauhan ng mga maharlika upang ipaalam na bigo siya sa kanyang misyon at hindi na siya dapat magpakita roon muli. Dahil doon ay nataranta si Asta at nakiusap na bigyan siya ng isa pang pagkakataon, habang sinisisi naman niya si Zenos sa kanyang kabiguan. Nang pinagbigyan siya ng butler, nagpasya siyang kunin muli si Zenos upang magamit ang kakayahan nito at muling makilala sa lungsod. Kasama si Gil, ang tagapagtanggol ng grupo, nagtungo sila sa mga squatter upang hanapin si Zenos, at nagpasyang humingi ng tulong mula sa 3 tribo ng mga kalahating tao. Una nilang pinuntahan ang tribo ng mga lizardman, at pagdating doon, sinabi ni Astan kay Sofia na hinahanap niya ang isang manggagamot na nagngangalang Zenos, na naninirahan sa mga squatter 2 buwan na ang nakalipas. Biglang napatawa ng malakas si Sofia at sinabi na mukhang totoo nga ang balita, na isa siyang tanga para palayasin ang isang taong kasing husay ni Zenos. Dahil sa kanyang sinabi ay nagalit si Astan at muntik nang bunutin ang kanyang espada, ngunit agad siyang umatras nang mapansin niya na napapalibutan siya ng mga mandirigmang lizardman. Tinawanan siya ni Sofia at sinabing mas mabuti pang umuwi na lang siya dahil wala silang oras para sa mga tanga na katulad niya. Ngayon ay galit na galit si Astan, ngunit nang maramdaman niya ang delikado at matalim na tingin ni Sofia, napagtanto niya na hindi siya uobra rito kaya umalis na lamang siya. Pagkatapos ay nagtungo naman sila sa tribo ng mga beastman, kung saan pinagtatawanan din siya ni Linga, at sinabi na ayaw niyang makipagkasunduan sa isang tao na mayabang at tanga na katulad niya. Ngunit bago pa man makapagpakitang gilas si Astan, ipinakita ni Linga ang bilis ng kanyang kilos, dahilan para matakot siya at umatras. Sa sumunod na araw ay pumunta sila sa lugar ng mga orc, at ganoon din ang naging sagot ni Lo, ngunit sa pagkakataong iyon ay naging matalino si Astan at nagpasya ng umalis ng hindi nagmamatigas. Paglabas nila ay nagwawala si Astan sa galit, ayaw maniwala na si Zenos ay may ganitong impluwensya sa mga squatter, at sa ilang sandali ay biglang napansin ni Gil si Zenos na naglalakad kasama si Lily, kaya agad silang lumapit upang harapin siya. Naging mayabang si Astan at sinabi na maswerte lang si Zenos na nabuhay siya ng mag-isa ng 2 buwan, ngunit mahinahon lang na sumagot si Zenos na wala raw siyang oras para makipag-usap at nagpatuloy sa paglalakad. Dahil doon ay naiinis si Astan, at sumigaw na pumunta siya para alukin si Zenos na bumalik sa grupo, ngunit agad na tumanggi si Zenos, sinabing walang matinong manggagamot na tatanggap ng trabahong walang bayad at may masamang kondisyon. Ngayon ay nagalit si Astan at sinabi na dapat ay magpasalamat siya na binibigyan pa siya ng pagkakataong makasama sa isang sikat na grupo. Napabuntong hininga si Zenos sa pagiging mayabang niya, at sinabi ni Zenos na tutulungan niya sila kung talagang desperado na siya, pero sa pagkakataong ito ay may tamang halaga na ang bawat gamutan at proteksyon. Nabigla si Astan at sinabing wala siyang karapatang magtakda ng presyo dahil wala naman siyang ibang mapupuntahan, ngunit biglang dumating ang ilang tao mula sa squatter at masayang binati si Zenos.
Agad siyang napaligiran ng mga tao na halatang humahanga at nagtitiwala sa kanya na naging dahilan para magulat si Astan, at pagkaalis ng mga tao ay nagsimula siyang magalit at sinisigawan si Zenos, ipinaalala na siya raw ang nagligtas dito noon. Sumagot si Zenos ng diretso na nagkakamali siya para doon at saka siya umalis, at dahil sa sobrang galit ni Astan ay tinangka niyang atakihin si Zenos, ngunit bago pa siya makalapit ay bigla siyang tinamaan ng bala at tumilapon sa gilid ng kalsada. Tinawag siyang tanga ni Krishna dahil sinubukan niyang salakayin ang isang tao sa harap mismo ng pangalawang komandante ng mga Royal Guards, na ikinagulat naman ni Zenos nang makitang nandoon pala si Krishna. Tinanong niya kung anong ginagawa ni Krishna sa lugar ng mga squatter, at sumagot si Krishna na hinahanap daw niya si Zenos ngunit naligaw siya, pero mabuti na lang at maayos din ang lahat sa huli. Habang nag-uusap sila, lalong naguguluhan si Astan dahil tila may mabuting ugnayan si Zenos hindi lang sa mga pinuno ng squatter kundi pati na rin sa Royal Guard. Pagbangon ni Astan, sinabi ni Krishna na inaaresto siya sa kasong tangkang pananakit, at agad niyang sinisisi si Gil sa lahat at tumakbo palayo, ngunit determinado siya na balikan si Zenos sa tamang oras upang turuan ito ng leksyon. Makalipas ang ilang araw, muling nagtipon ang lahat sa bahay ni Zenos upang pag-usapan kung paano sila nilapitan ni Astan at ng tauhan nito. Ayon sa tatlong pinuno ng mga squatter, pinapasundan nila ang grupo ni Astan ng kanilang mga espiya sakaling magdulot ito ng gulo, ngunit nakapagtataka dahil bigla na lang silang naglaho na parang bula. Ngayon ay nakahinga ng maluwag si Lily, dahil inakala niya na sumuko na ang mga ito sa paghahabol kay Zenos. Ngunit bigla namang lumitaw si Carmilla sa likuran niya, at sinabi na baka pumunta ang mga ito sa Underground Guild, isang lihim na samahan na tumatanggap ng anumang uri ng ilegal na trabaho kapalit ng malaking bayad. Nang marinig ito ay kinabahan si Lily, ngunit ipinaliwanag ni Zenos na napakamahal ng serbisyo ng Underground Guild, at dagdag pa ni Carmilla na kung talagang desperado si Astan na makuha muli si Zenos, ibig sabihin ay gipit ito sa pera. Medyo nakahinga si Lily nang marinig iyon, ngunit agad siyang nabahala ulit nang banggitin ni Sofia ang tungkol sa isang misteryosong mandirigma na tinatanggap ang kahit anong misyon na kahit walang bayad, basta't matugunan ang ilang kondisyon. Kinagabihan, nagising si Lily at napansin niya na nanatiling nakaupo pa rin si Zenos, kaya naghanda siya ng tsaa para dito at marahang hinaplos ang ulo niya upang mapakalma. Hindi nagtagal ay nakatulog si Lily, at matapos siyang takpan ni Zenos ng kumot, nakita niyang naghihintay si Carmilla sa labas. Hinimok siya ni Carmilla na magsalita ng malaya tungkol sa kanyang mga kasamahan, at sinabi ni Zenos na sana ay sinuntok na lang niya si Astan noong una pa lang nila itong nakita. Nagtanong si Carmilla kung paano siya naging bihasa sa healing magic, at inamin ni Zenos na sinubukan niyang buhayin ang isang patay noong bata pa siya, ngunit binugbog siya ng kanyang guro dahil sa ginawa niya. Nagulat si Carmilla dahil mahigpit na ipinagbabawal ang ganoong pamamaraan, ngunit ikinwento rin niya na may mga artificial na nilalang na nabubuhay 300 taon na ang nakalipas, mga makapangyarihang golem na ginamit ng hukbo ng mga demonyo sa digmaan laban sa mga tao. Pagkatapos ng kwento ay nagpa siya ng magpahinga si Zenos, ngunit biglang yumanig ang lupa, at agad na lumipad si Carmilla upang tingnan ang nangyayari. Nakita niyang may bahagi ng kanilang lugar ang nasusunog habang isang dambuhalang golem ang umawasak sa paligid, kaya't napasigaw siya sa gulat. Iniisip na siya ang nakaakit ng malas nang banggitin niya ang mga golem. Habang nagkakagulo, dumating si Zenos na kasama si Carmilla upang makita ng malapitan ang halimaw, at napansin nila na mayroong kakaiba kung bakit may ganitong sinaunang sandata sa gitna ng mga squatter, at nagsimula silang magtaka kung paano ito nakarating doon. Sa ilang sandali pa, dumating ang tatlong pinuno ng squatter, at natuwa si Zenos nang makita silang ligtas. Sinabi ng mga babae na wala silang pinsala, ngunit maraming nasugatan sa kanilang mga tauhan dahil sa halimaw. Nang tanungin nila si Zenos kung ano ang nilalang na iyon, ipinaliwanag niyang isa itong artificial na nilalang na binuo gamit ang sinaunang mahika na gumagamit ng teknolohiya, isang uri ng magic technology na matagal nang inakalang naglaho sa kasaysayan. Sinabi ni Love na ang isa sa mga orc niya ang nagulat na ang golem ay nagmula sa pinakaloob na bahagi ng squatter, kaya't naisip ni Zenos na baka ang Underground Guild ang may pakana sa lahat ng ito. Gayunman, nagpasya siyang unahin muna ang pagpapagaling sa mga sugatang tao, kaya inutusan niya ang tatlong babae na dalhin ang lahat ng mga nasugatan sa iisang lugar. Pagkatapos ay nangako si Zenos na mananagot ang sino mang gumawa nito, ngunit sa di kalayuan ay pinagmamasdan sila ng isang tao na ang nagpadala ng golem kung ano ang nangyayari. Siya si Guide, isang kilalang mamamatay tao na siyang nasa likod ng pag-atake,
at tinanggap niya ang trabaho matapos siyang lapitan ni Astan para gumawa ng digmaan, at hindi na rin niya ito sinangil ng malaki dahil mas interesado siya sa motibo ni Astan kaysa sa pera. Nang malaman ni Guide na gusto lang ni Astan na ibuhos ang kanyang galit kay Zenos at sa mga taong malapit dito, natawa lang siya ngunit tinanggap pa rin niya ang trabaho, dahil tugma ito sa baluktot niyang pag-uugali. Ipinakita pa niya kay Astan ang isang golem core na kasalukuyan niyang pinapaunlad, at sinabi niya na sapat na iyon para tuluyang pabagsakin si Zenos. Habang pinapanood ni Guide ang golem na winasak ang lugar ng mga squatter, napansin niya na sapat na ang lakas nito ngunit mabagal pa itong kumilos. Naisip niya kung ano kaya ang mararamdaman ni Zenos kapag isa-isa nang namamatay ang mga taong mahalaga sa kanya, ngunit alam niya na hindi papayag si Zenos na mangyari iyon. Habang pinagtutulungan ng tatlong grupo ng demi-human ang paglikom sa mga sugatan, gumamit si Zenos ng makapangyarihang healing spell na kayang abutin ang lahat ng tao sa kanyang paligid. Sa isang iglap ay gumaling ang karamihan sa kanila, at pagkatapos nito ay inasikaso naman niya ang mga may kaunting sugat, ngunit habang ginagawa niya ito ay halatang naiinis siya dahil hindi niya alam kung may magbabayad sa kanya sa dami ng tinulungan niya, at bukod pa roon ay naiwan pa si Lily sa bahay. Habang pinagmamasdan siya ni Guide mula sa malayo, humanga siya sa husay ni Zenos sa paggamit ng healing magic, ngunit alam niya na hindi sapat iyon hanggat hindi nila napapabagsak ang golem. Gusto niyang makita kung paano tatapusin ni Zenos ang laban, at makalipas ang ilang sandali, natapos ng pagalingin ni Zenos ang lahat at nakahinga siya ng kaunti. Tiningnan niya ang golem na patuloy pa ring nagwawala at napaisip siya kung titigil ba ito kapag nagsawa na, ngunit sinabi ni Carmilla na imposibleng mangyari iyon dahil ang mga golem ay kumikilos lamang batay sa utos, at tila ang utos ng golem na ito ay wasakin ang buong squatter. Dahil doon ay napahawak na lamang sa noo si Zenos sa narinig, ngunit idinagdag ni Carmilla na sa panahon ngayon ay dapat imposible nang gumawa ng golem. Sinabi niya na ang mga bihirang magic stones na ginagamit sa paggawa ng golem core ay matatagpuan lamang sa pinakatimog na kontinente, ang dating teritoryo ng Demon Lord, at halos naubos na ang mga iyon. Bukod pa roon, ang black magic na ginamit noon sa paggawa ng mga golem ay matagal nang nawala sa kasaysayan, at bihira na ring matagpuan ang mga materyales na kailangan para rito. Habang iniisip ni Carmilla kung sino ang posibleng may kakayahang makuha ang ganoong mga sangkap, sinabi ni Zenos na walang silbi ang pag-aalala, dahil mas mahalagang sirain muna nila ang golem. Binalaan siya ni Carmilla na delikado iyon, ngunit nagkusang sumama ang tatlong babae, dahil hindi nila kayang makita ang halimaw na winasak ang kanilang tahanan. Tinanong ni Zenos si Carmilla kung paano mapapatigil ang golem, at ipinaliwanag niya na kailangang sirain ang core nito, dahil hanggat buo iyon ay patuloy lang itong magre-regenerate. Gayunpaman ay ayaw ni Zenos na sirain ang core dahil maaari pa niya itong ibenta sa mas mataas na halaga, ngunit wala siyang magawa kundi pangunahan ang laban. Inutusan niya ang mga babae na ibigay ang buong lakas nila sa pag-atake, at habang sumusugod sila, ginamitan ni Zenos ng mga buff ang kanilang mga kakayahan upang palakasin pa ang mga ito. Napansin ng mga babae na labis na tumaas ang kanilang lakas at bilis, at sa isang hampas lang ay sapat na para mawasak ang binti ng golem at pabagsakin ito sa lupa, ngunit agad ding bumalik ang dati nitong pinsala at hinampas ng golem si Linga palayo. Mabuti na lang at nandoon si Zenos upang tulungan siya, at mabilis niyang pinagaling ang mga sugat ni Linga, na parang hindi man lang siya nasaktan. Gayunpaman ay hindi ito madali para kay Zenos dahil matagal na siyang hindi nakikipaglaban, ngunit unti-unti siyang nakabalik sa kanyang ritmo habang tumatagal ang labanan. Sinisikap niyang manatili sa tamang distansya mula sa mga babae, dahil kung masyado siyang malayo ay hindi magiging epektibo ang kanyang mahika para sa kanila, at patuloy siyang nagpapalit-palit sa paggamit ng depensibong mahika at pagpapagaling depende sa sitwasyon. Samantala, patuloy namang sinisira ng mga babae ang golem, at napansin ni Zenos na matagal itong gumaling bago muling makabawi. Pagkatapos ay inutusan niya sila na sirain ang dalawang binti ng golem, at nang magawa nila iyon ay bumagsak ito, ngunit huli na nilang napansin na may isang batang babae na hindi pa naililikas, at ang golem ay eksaktong babagsak sa kinaroroonan nito. Ngayon ay nataranta si Zenos dahil hindi niya makita ng malinaw ang bata upang makapagsagawa ng depensibong mahika, kaya mabilis siyang tumakbo upang protektahan ito. Sa kasamaang palad ay hindi siya umabot sa tamang oras, ngunit sa gulat ng lahat, ang mismong golem ang gumalaw upang iligtas ang bata. Dahil doon ay nalilito si Zenos, ngunit agad niyang sinuri ang golem habang tumatakbo palayo ang bata, at pagkatapos ng pagsusuri ay dumating si Carmela at sinabi niyang kakaiba ang kinikilos ng golem.
Ipinaliwanag ni Zenos na ang golem ay hindi ganap na artificial, dahil ang pinagmumulan ng lakas nito ay nasa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib at hindi lamang isang batong mahika, kundi si Stan mismo. Mula sa malayo ay patuloy na pinagmamasdan ni Guide ang nangyayari, at ngumiti ng mapagkunwari nang makita niyang nadiskubre ni Zenos ang kanyang sikreto. Dahil kulang siya sa perpektong mga batong mahika, naisip ni Guide na ang pinakamabisang paraan upang makagawa ng core ay pagsamahin ito sa isang tao, ngunit mahirap kontrolin ang golem na ganito ang pagkakabuo. Sa kabila nito ay inakala niya na madali niyang mapapailalim sa kanyang kapangyarihan si Stan, na isang tao na puno ng galit at negatibong emosyon. Nilinlang niya ang lalaking may pulang buhok na ang batong mahika ay kailangan para sa kanyang paghihiganti, at pinagsanib ito sa kanyang sarili upang maging core ng golem. Ngayon, gusto niyang makita kung kakayanin ni Zenos na patayin ang dating kaibigan para mailigtas ang mga tao sa slums, ngunit nagpasya si Zenos na siya mismo ang haharap kay Astan. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga babae na umatras dahil siya lang ang makakatalo dito, at nang sumunod sila ay umalis din si Carmela dahil malapit nang sumikat ang araw, at naiwan si Zenos na mag-isa kasama ang golem na alam niyang kinaroroonan ni Astan. Sinabi niya na hindi siya makapaniwalang ang isang taong makasarili tulad ni Astan ay magliligtas ng bata, ngunit naalala rin niya kung bakit naging sakim sa pera si Astan, dahil namatay ang kapatid nitong babae sa karamdaman at hindi niya ito nailigtas dahil sa kahirapan. Tinanong ni Zenos kung naalala ni Astan ang kapatid niya sa batang iyon, at napagtanto niya na may natitira pa ring kaunting pagkatao sa kanyang dating kaibigan, ngunit huli na ang lahat dahil lumikha siya ng sandata gamit ang kanyang mana at umatake, sabay pinutol ang dalawang braso ng golem. Habang umaatungal ang golem, muling sumugod si Zenos at sinaksak niya ang dibdib nito ng buong lakas, at binubuksan niya ang loob kung saan naroon si Astan. Tinignan niya ito at malungkot na sinabi na ito na ang kanyang katapusan, at sa kanya tinapos ang laban ng walang pag-aatubili. Nagulat si Guide sa nakita niya, dahil hindi niya inakalang magiging ganito kawalang awa si Zenos, ngunit nauunawaan niya na baka ito ay bunga ng lahat ng kalupitang naranasan niya noon. Sa sobrang pagkadismaya ay naisip niyang umalis, ngunit bigla siyang napahinto nang mapansin niya ang kakaibang ginagawa ni Zenos. Hindi lang basta pinutol ni Zenos ang katawan ni Astan dahil sabay rin niya itong ginagamot, ngunit sinisira niya ang mga bahagi ng katawan ni Astan na pinagdugtong ng Magic Stone, at agad niya itong ibinabalik bilang normal na katawan ng tao. Ngayon ay namangha si Guide dahil alam niyang nakakapagod ang proseso, ngunit hindi tumigil si Zenos na ikinagulat ni Guide, dahil hindi siya makapaniwala na may lakas at kasanayan pa rin si Zenos matapos magpagaling ng daan-daang tao. Dahil sa kanyang mga nasaksihan, labis ang kanyang pagkabigla na may ganoong kakayahang nilalang at napaisip siyang muli tungkol sa kanyang pananaw. Samantala, sinabi ni Zenos kay Astan na mas makabubuti sana sa mundo kung mamamatay na siya roon, ngunit hindi niya ito maaaring hayaang mangyari dahil kailangang may magbayad sa pinsalang ginawa sa slums at sa pagod niyang magpagaling buong magdamag. Habang buhay niyang pananagutin si Astan at ang kasabwat nito, at dagdag pa niya, may dalawang malaking pabor na minsan nang nagawa si Astan para sa kanya, ang una ay nang iligtas siya mula sa lansangan, at ang pangalawa ay nang bigyan siya ng gintong barya bilang bayad sa kanyang serbisyo, na naging daan upang mapalaya niya si Lily at tuluyang mabago ang kanyang buhay. Ngunit ang pinakamahalagang dahilan ayon kay Zenos ay dahil isa siyang healer, at hindi niya hahayaan na may mamatay sa kanyang harapan, at pagkasabi niya nito, buong lakas niyang tinamaan ang Magic Stone sa puso ni Astan at tuluyan na itong nabasag. Ngayon ay muling nakalaya si Astan, at habang nakaluhod ay inamin niyang napakahusay ni Zenos at sa sobrang husay niya ay halos masuka na siya. Naalala niyang kung paano tinulungan ni Zenos ang mga babaeng demi-human noon, at napagtanto niya na ganito rin pala ang kanyang ginawa sa kanila. Nang bumagsak si Astan at sinubukang humingi ng tawad ay sinabihan siya ni Zenos na tumayo, ngunit tumanggi siya hanggat hindi siya napapatawad, at sinabihan ni Zenos na kailangan niyang tumayo dahil may isa pa siyang kailangang gawin at ang suntukin siya sa mukha. Dahil doon ay nabigla si Astan, ngunit bago pa siya makagalaw, ginamit ni Zenos ang huling patak ng kanyang mana upang palakasin ng 10 beses ang kanyang suntok. Ngumiti siya ng may kakaibang ngiti at sinabing, isa pa sa dahilan kung bakit hindi niya siya pinatay kanina, dahil gusto pa niya siyang suntukin, at pagkasabi niya nito ay sinuntok niya si Astan ng ubod lakas, at tumilapon ito palayo. Makalipas ang ilang minuto ay nagising si Astan at nakita si Krishna sa tabi niya, at nang nagtanong siya kung nasaan si Zenos ay sinabi nitong nasalubong niya si Zenos at nalaman na ang buong pangyayari. Ayon kay Krishna, isang himala na walang namatay sa insidenteng iyon, at habang buhay nang may utang na loob si Astan kay Zenos.
Pagkatapos nito, inaresto siya ni Krishna sa mahabang listahan ng mga kasalanan, at dinagdagan pa ng public indecency nang mapansin niya na wala siyang saplot. Ibinigay ni Krishna ang mensahe ni Zenos, kinuha nito ang kanyang espada upang ibenta at ipambayad para sa mga ginawa niyang pinsala. Doon lang napagtanto ni Asta na wala na siyang natira at kahit damit ay nawala, ngunit nag-iwan si Zenos ng pamamaalam, isang gintong barya, katulad ng minsang ibinigay ni Astan sa kanya. Sinabi ni Krishna na ayaw na siyang makita ni Zenos kailanman, at pagkarinig niya noon, napaiyak si Astan na parang bata. Samantala, pagod si Zenos habang pauwi siya sa kanyang bahay, na halos hinihila na lang niya ang kanyang mga paa, at habang nasa daan ay nakasalubong niya ang mga babaeng kalahating tao, na agad siyang tinulungan kahit paulit-ulit niyang sinasabing ayos lang siya. Pagdating nila sa bahay, agad siyang sinalubong ni Lily na may hinandang mainit na tsaa, tiwalang ligtas siyang makakauwi. Makalipas ang ilang araw, dumalaw si Krishna kay Zenos para ibalita ang resulta ng investigasyon tungkol sa insidente ng golem. Ayon sa kanya, wala pa rin silang matibay na ebidensya, ngunit pinaniniwalaan nila na ang may kagagawan ay isang lalaking nagngangalang Guide. Nang marinig iyon ay nangako si Zenos na balang araw ay hahanapin niya si Guide at pagbabayarin ito sa lahat ng kanyang utang, kasama ang interes, ngunit binalaan siya ni Krishna na mahirap itong hanapin dahil wala itong iniiwan na bakas. Bago pa man dumating ang mga kabalyero ay nilinis at iniwan daw ang gusaling pinangyarihan ng kanilang pagpupulong, at nagkwento rin si Sofia na nagsagawa siya ng sariling pagsisiyasat at natuklasan niya na kamakailan lang ay sumali si Guide sa underground guild, at madalas daw itong kumikilos ng mag-isa. Sumang-ayon sa kanya si Linga dahil nakarinig din siya ng mga katulad na balita, habang ipinaliwanag naman ni Love na karaniwan na sa kanilang guild ang huwag makialam sa buhay ng iba. Naniniwala siya na kahit tatanungin nila ang mga tao roon, sigurado siya na kakaunti lang ang makukuha nilang impormasyon. Sinabi ni Krishna na nasa kanyang listahan na si Guide at hinahanap na siya ng mga kabalyero, ngunit dahil napakahusay nitong magtago ng bakas ay maaaring umabot ng ilang taon bago siya mahanap. Sa kabilang banda, tiwala ang tatlong babae na lalabas din ito balang araw, at magiging malaking problema pag nangyari iyon. Sinabihan sila ni Krishna na itigil ang panghuhulang walang matibay na basehan, ngunit tinawag siya ng tatlo na ipokrito dahil siya mismo ay nag-aakala rin ng walang sapat na ebidensya. Ipinaliwanag ni Krishna na hindi lang siya nanghuhula, kundi bumubuo siya ng teorya base sa karanasan at impormasyon. Sinubukan naman ni Zenos na pag-ayusin sila, sinasabing mabuti nang mag-usap sila ng maayos, pero sana ay magkaharap man lang sila habang nagtatalo dahil nakakaabala na ang kanilang ingay. Gayunpaman ay tumanggi si Krishna, sinabi na bilang isang Royal Knight ay hindi siya maaaring makisalo sa iisang mesa sa tatlong pinuno ng gang. Sumagot naman ang tatlong babae na ayaw rin nilang makasama siya, ngunit dahil sa inis ay itinaboy sila ni Zenos palabas ng kanyang bahay dahil gusto niyang magpahinga. Pagkaraan ng ilang sandali, habang nagbabasa siya para mag-relax, lumapit si Lily nang may pag-aalala. Sinabi niya na halatang napapagod si Zenos mula pa noong inatake sila ng golem, kaya naisip niyang may makakatulong para makapagpahinga ito, ang magpunta silang dalawa sa isang hot spring. Ngunit bago pa niya masabi ng buo, biglang pumasok si Sofia at nagulat si Lily dahil iminungkahi rin ni Sofia ang parehong ideya, na magtungo sila sa hot spring para makapagpahinga si Zenos. Nagustuhan ni Zenos ang ideya ni Sofia, ngunit naiinis si Lily dahil nawalan siya ng karangalan, at nang umalis si Sofia ay dumating naman si Linga na may dalang parehong suhestyon. Hindi pa man nakapagsalita si Zenos na pumayag na siya kay Sofia ay hinila na siya ni Linga palabas, sabay sabing nangako na raw ito sa kanya, na lalong ikinagalit ni Lily, at sa gitna ng kaguluhan ay dumating pa si Love. Sa pagkakataong ito, tinanong ni Zenos nang may inis kung dumating din ba siya para yayain siyang pumunta sa hot spring, at namula ang babae at nagulat kung paano niya nalaman iyon. Sinabi niya na marahil ay nakatadhana sila dahil pareho ang iniisip nila, ngunit tinawanan lang siya ni Zenos at sinabing ang tunay niyang makakasama ay sina Linga at Sofia, dahil pareho rin ang ideyang naisip ng mga ito. Sa ilang sandali pa ay dumating din si Krishna, at alam na agad ni Zenos na iyon din ang pakay niya, at dahil sa pagkainis ay sumang-ayon na lang siya at sinabi na maganda naman talagang ideya ang pumunta sa hot spring. Nasaktan si Lily sa mga nangyari at tahimik na lang siyang nagtatampo, habang si Zenos naman ay nagtataka kung bakit parang nahuhumaling ang lahat ng babae sa hot spring. Tinangka niyang tanungin si Lily tungkol sa sinabi nito kanina, pero bigla siyang sumigaw at sinasabi na wala naman daw iyong halaga, ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Carmela at tinukso si Lily dahil natalo raw ito sa mga karibal niya.
Pagkatapos ay sinabi niya kay Zenos na sasama rin siya dahil matagal na siyang hindi nakakapunta sa hot spring, at sa kalaunan ay pumunta na si Zenos para magbabad at maibsan ang pagod ng katawan. Habang nakababad siya, naisip niya na malayo na sa tahimik na buhay na gusto niya bilang isang underground healer ang kanyang nararanasan ngayon, at tila tuluyan na itong nakawala sa kontrol. Dahil doon, pinapahalagahan pa rin niya ang mga sandaling katulad nito na nakakahanap siya ng kapayapaan kahit saglit lang, ngunit hindi nagtagal ay biglang bumukas ang pinto ng paliguan at pumasok si Sofia. Nagulat si Zenos at sinabi niya na ito ay paliguan ng mga lalaki, ngunit sumagot si Sofia na naglagay na siya ng karatula sa labas na nagsasabing bawal pumasok, kaya't nakakatiyak siya na wala nang ibang pupunta. Pagkatapos ay lumusong siya sa tubig at sinabi na gusto raw niyang maging mas agresibo sa pagpaparamdam kay Zenos, bagamat alam niya na hindi ito ang tamang pagkakataon. Habang nagsasalita siya tungkol sa kung paano siya nagbago mula nang makilala si Zenos, palapit siya ng palapit at pilit inaakit ito sa usapan, ngunit nang napansin iyon ni Zenos ay nagdesisyon si Sofia na maging agresibo na talaga. Nilapitan niya ito at halos nakikipaglaban na, nang biglang dumating si Linga at nasasabik raw siya kaya agad na tumalon papunta kay Zenos, ngunit si Sofia ang nakasalo sa kanya at nauwi ito sa pagtatalo ng dalawa. Sa gitna ng gulo, biglang lumitaw si Love mula sa ilalim ng tubig, sinabing matagal na siyang naghihintay kay Zenos doon. Agad siyang sinugod ni Linga at Sofia, kaya nag-away ang tatlo, ngunit tinalikuran na lang sila ni Zenos na naghahangad ng kahit kaunting katahimikan. Ngunit bago pa siya makabawi ng hininga, biglang pumasok si Krishna at pinagalitan ang tatlong babae, tinawag silang walang hiya dahil ito ay paliguan ng mga kalalakihan. Sinagot naman siya ng mga babae, sinabing huwag siyang magmalinis dahil naroon din siya para kay Zenos. Nagpatuloy ang away ng apat na babae habang hawak na lang ni Zenos ang ulo niya sa inis, hanggang sa tuluyan na niyang pinaalis ang lahat papunta sa paliguan ng mga babae. Sa hindi inaasahan ay naroon din si Yumin, isang manggagamot na dumayo sa lungsod para sa trabaho. Nabigla siya nang makita ang mga babae mula sa iba't ibang lahi na magkasamang naliligo, lalo na nang malaman niyang kabilang sa grupo ang isang elf at isang wraith. Dahil sa kanyang takot, agad niyang sinubukang paalisin si Carmela sa pamamagitan ng exorcism, ngunit tumagos lang ito sa pader at nagtungo sa paliguan ng mga lalaki para asarin si Zenos. Pagkatapos ng lahat ng kaguluhan ay nagtipon silang lahat para maghapunan, at gusto sanang makisabay ni Krishna, pero nang ibabaw ang kanyang pagmamataas kaya umupo siya sa hiwalay na mesa. Makalipas ang ilang oras ay pinatulog ni Zenos si Lily, saka siya sumama kay Carmela para uminom ng kaunting alak at magpahinga. Dahil mukha pa rin siyang pagod ay tinanong siya ni Carmela kung hindi ba siya nasiyahan sa kanyang hapunan. Sumagot siya na masaya naman noong una, pero nagsimula ang mga babae ng paligsahan sa pag-inom kung saan ang mananalo ay makakabembang niya sa kanyang kama. Ngunit sa huli, lahat sila ay nalasing at si Zenos pa ang nagdala sa kani-kanilang kwarto, kaya't natawa si Carmela at sinabihan siya na sulitin na lang ang mga ganitong kasiyahan habang maaari pa, dahil malapit na siyang masangkot sa mas seryosong mga bagay. Tinawanan lang ni Zenos at sinabihan si Carmela na huwag siyang manghula ng masama, at pagkatapos ay tinanong niya kung paano nakarating si Carmela gayong allergic siya sa araw. Ipinaliwanag ni Carmela na kaya niyang pasukin ang mga bagay na malapit sa kanya, at upang hindi siya masunog sa araw ay pinasok niya ang lumang tungkod na dala ni Lily. Sa ilang sandali, tinanong ni Zenos kung sa kanya ba talaga ang tungkod noong nabubuhay pa siya, at kung ano ang ginagawa niya noon, ngunit gaya ng dati ay umiwas lang si Carmela sa ganitong usapan at nilagyan na lang siya ng inumin. Kinabukasan, nagising ang lahat dahil sa malakas na pagsabog mula sa kusina, at si Yumin ang unang tumakbo roon at nadatnan niya ang may-ari ng bahay panuluyan na nakahandusay, na may matitinding paso sa katawan dahil sumabog ang mga firestone. Agad siyang nagbigay ng paunang lunas, at sinabi sa asawa ng may-ari na kailangan nilang dalhin ito sa ospital, at maaaring hindi na nito magamit muli ang kanyang kamay. Dumating si Zenos at humingi ng tulong si Yumin na buhatin ang lalaki patungo sa ospital na may mga advanced healing magic, ngunit nagtataka si Zenos dahil hindi pa niya naririnig ang tungkol sa ganoong bagay, at sinabi niya na hindi na kailangang dalhin sa ospital ang lalaki dahil kaya niya itong pagalingin. Habang papaalis na ay sinabi ni Lily na nandyan na ang sinasakyan niya, pero bago umalis ay pinagaling ni Zenos ang may-ari ng libre bilang pasasalamat sa masarap na pagkain nito. Inakala ni Yumin na iniwan lang ni Zenos ang sugatang lalaki, pero biglang bumangon ang may-ari ng bahay panuluyan na ganap na magaling, kaya't napanganga si Yumin at napagtanto niya na napakataas ng antas ng kakayahan ni Zenos bilang manggagamot. Pagbalik niya sa Royal Hospital ay ikinwento niya ang lahat sa kanyang pinuno,
at sinabi ng pinuno na kung ganoon kagaling si Zenos ay siguradong gugustuhin siya ng kanilang bansa na kunin siya, pero kulang pa sila sa impormasyon. Dagdag pa niya, dahil tumulong si Zenos ng walang kapalit ay malamang mabuting tao ito, kaya't naisip niya na pabayaan na lang na mamuhay ng normal si Zenos. Gayunpaman, nang mabanggit ni Yumi na nakasuot ng itim na balabal si Zenos, biglang nagbago ang isip ng pinuno at nagpasya siyang hanapin ito mismo. Nang tanungin siya ni Yumin kung bakit nagbago ang kanyang isip, sumagot siya na gusto niyang makilala ang isa pang elite healer na kasing husay niya. Makalipas ang ilang araw, dumating ang kapatid ni Sofia sa bahay ni Zenos, at may dala itong walang malay na lalaki na ang pinuno mismo ni Yumin. Ayon sa Lizardman, nakita niya itong nawalan ng malay sa squatter area matapos umubo ng dugo, kaya agad niya itong dinala kay Zenos. Pagkatapos ay inilapag ni Zenos ang lalaki sa mesa at sinimulan ang pagsusuri, ngunit laking gulat niya nang matuklasan niya na sirang-sira ang baga ng lalaki, at napag-alaman niya na mayroon itong sakit na tinatawag na cancer. Agad niyang binalaan sina Lily at ang Lizardman na lumayo, dahil ang sakit na ito ay mas nakamamatay kaysa sa Ebola at mas nakakahawa pa kaysa sa COVID. Gayunpaman, agad niyang pinagdudahan ang sarili niyang pagsusuri dahil matagal nang nawala ang ganitong uri ng sakit matapos itong magawan ng lunas ilang taon na ang nakalipas. Habang pinag-isipan niya ang ibang posibilidad, biglang bumangon ang lalaki at sinabi kay Zenos na kahanga-hanga ang galing nito sa pagkilala ng mga sakit. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang si Ernardo, isang elite healer mula sa Royal Hospital, at nagtataka si Zenos kung bakit naroon ito, ngunit dumating bigla si Yumi na hinihingal at labis na nag-aalala kay Ernardo. Ipinaliwanag niya na sinadya raw ni Ernardo na magkasakit upang matagpuan si Zenos, at tinanong ni Zenos kung totoo bang mayroon itong sakit sa baga. Ngunit habang umuubo siya ng dugo ay ipinaliwanag nito na uminom siya ng gamot na ginagaya lamang ang mga sintomas ng sakit. Pagkatapos niyang magpaliwanag, uminom siya ng gamot upang mabilis na gumaling, kaya't nagtataka si Zenos kung saan niya nakuha ang ganoong klase ng mga gamot. Ipinahayag ni Ernardo na siya mismo ang gumawa ng mga ito noong hinahanap pa niya ang lunas sa red lung disease. Ngayon lang napagtanto ni Zenos na isa pala itong kilalang manggagamot, at hindi mapigilan ni Yumin ang matuwa. Habang ipinapaliwanag na si Ernardo ay nakatuklas na ng maraming lunas para sa mga mapanganib na sakit, kaya tinagurian siyang isang elite healer. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.